Okay, we're all set. Good morning, Liwat. Welcome sa aton nga Sunday School. April 19, dasig sang panahon. As what I had said, no, ang aton nga kalibutan subong very, very challenging. Hindi lang kay challenging, kundi very, very interesting. Kaya kung itanawon nyo ang outset sang prophecies again lay down sa pulong sa Ginoo, I am really convinced that we are in the raptured generation. So ang ginatanaw sa mga scholars in the past, pila ka dekada nga nag-agi, somehow amuni ang bunga sang ila gina-consider na mag-transpire. And interestingly, sa aton gid mismo man nga edad nagakahitabo. Agamuni ginahandom sadtong mga nagkalamatay na nga naguna sa aton isip mga Kristohanon. Amuni ila ginahandom nga tani hindi nila ma-experience ang physical death. And somehow ila gid masinati ma-experience man ang ginasiling nga paglalin. Pero the Lord knows, di naton gid bal-an kung ano aton nga buwas kay sa nasilingan naton kag sa aton man nga study. Ang aton nga expiration date, ang Ginoo gid ang nakabalo. So, kung ano man ang naga-transpire subong, like, ang intensity sang ilang war sa Middle East, nagahatag na siya sang pagpamalandong sa aton nga, wala gid nagkulang aton Ginoo sa pagpahinumdom nga siya ang Dios, nahibaluan niya na ang aton nga buwas damlag, muna nga ginhatag niya ang inspiration halin sa iyang mga pulong, para nga ilapat sa mga prophets ang ini nga mga prophecies na sa aton nga time subong is mabalikid na lang kita kag tan-awon i-investigate kung ano ang mga nasulat sa balaan nga kasulatan kag amoy ni siyang paglaom nga ginhatag sa aton, hingpit nga paglaom nga ginhatag sa aton nga kung mausisa kag maintindihan naton amoy ni siya ang hope that we have in glory because we have the word of the Lord Jesus Christ. So pasalamatan gid naton nga may ara pa kita sang chance sa sini nga aga. Dumdumon naton kay man ang kabuhi abi kung kaisa hindi naton siling appreciate ang dugang na assets, especially ang chances kag opportunity for us to live. Hindi naton ma-appreciate kung kaisa kung ano ang purpose. Pero kung maintindihan gali naton nga tagaan kita sang gininahon sang Ginoo sang nagligad nga semana hasta subong nga tion agin extend yang aton nakabuhi ang pinaka labaw sa tanan nga purpose ginapaathag sa aton sang Ginoo wala sang iban kun hindi ginhatag niya ang aton gininhawa sa ilong para na dayawon siya kag sa aton nga pagdayaw mahimo lamang ini siya nga ma-realize kung nagahatag kita sang tion sa pagpungko kag pagtuon sa pulong sang Ginoo. So, the highest form of worship, the highest form of giving Him the glory, the honor, the praises, the thanksgiving, kung kita mismo, isip mga anak sang Diyos, nagatuon sa pulong sang Ginoo, kaya mo ini siya ang pagsimba. Madamo sang ginahimo ang yawa, kaupod sang iyang mga alipores, especially sa tigom sa mga Christians today. Kay masami na-introduce sabi sa Christendom ang emotionalism. So, kung ang Kristohanon, siling niya to, sulod siya sa simbahan, tapos kanta siya, malino nga pagkanta, or solemn nga pagkanta, or anong tawag sa ni? Mellow nga pagkanta. Nag-iisip siya nga ining pagiging emotional, kay nagahibi siya samtang hambal niya or ginakanta niya ang lyrics sang song, nagaisip siya nga para sa iya mo ning pinaka taas nga pagsimba. So ihinumdum mo naton na ang yawa nagahimo gid sila upod sang iya nga mga alipores, nagahimo sila sang mga lakang para himuon ang tawo nga bulag. Kag isa sa mga pamaagi is ang emotion. Kag ang ining emotion, amoy ni siya ang i-utilize ang kaaway na
i-disguise niya ang pag-transpire sang event na it is as if ang emotionalism is equivalent to spirituality. Pero kita nga nakaintindi, ang emotionalism, hindi na siya spirituality. So, klaruhon ta, hindi spiritual nga pamaagi ang mahimo kang nga emosyon. Kay sa aton nga pagtuon, aton gid nga i-consider, kay part na siya sang aton nga kalag, aton na siya ibutang sa pinakaulahi. So, hindi na siya dapat ang maguna. So, ipaulahin nato ng aton nga emotions kay mag-respond lang na siya sang aton nga experience, especially sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, kag mahimo lamang ina siya nga ikog, kaya mo lang na siya mag-appreciate sang aton nga mga naintindihan, abunan siya sang aton nga natun-an, abunan siya sang kamatuoran nga aton gindawat, kay ang silinggid ni Ginoong Hesus, hibaluon niyo ang kamatuoran, kay ang kamatuoran amoy na siya ang maghatag sa inyo sang hilway. Kag siling niya dito, bago niya ginhambal nga and the truth will set you free. Ang iyagid nga challenge, kung sino ang mag-a-abide sa akon, mahimo siya nakon nga disipulo. So sa aton nga end, gina-encourage gid sang Ginoo nga mahimo kita nga disipulo. Ang idea is pag magsiling kita nga disciple, may ara sang naga-transpire nga pagpanudlo, kag ang tawo nga nagapamati sa panahon nga positibo siya sa pag-abri sang iyang nga hindulungog, ang Dios maghatag sang sining mga kamatuoran kag amo ang magpaligon sa iya. That's why aton ini siya ginsuta na sa aton nga pagistoryahan nay ang pinakalabaw sa katanan nga pagsimba wala sang iban kundi ang pagtuon. Because again, worship is academics. Pag pagsiling nga academics, ang aton nga CPU, ang aton nga utok, Central Processing Unit nga ginhatag sang Ginoo, gusto gid bala sang Dios nga aton ni siya gamiton. Hasaon naton, gamiton naton isip kung paano kita naga-memorize sa ang mga subject topics sa eskwelahan. Amo ni ang gusto man sang Ginoo nga gamiton naton ang ining pangutok para nga mag-memorize ba sang scriptures, mag-intindi ba sa mga doktrina, insindihon naton ano ang design, kabuto naton ang mga pamaagi, and then i-follow through naton sa operational execution ang pulong sang Ginoo. Ano ang mga prinsipyo nga ginkuha na naton sa aton nga pagtuon? Ano ang mga promesa nga ginhatag sang Ginoo sa iya mga pulong nga maghatag sa mga teknik kung paano naton dalo ng aton kabuhi sa atubangan sang Dios kag mga kamatuoran. So, pasalamatan gid naton ang aton nga Ginoo tungod kay mayroon pa kita siring ka, mayroon pa kita sang freedom nga makagather around. Ng ibang nga mga Christians, ginahandom nila ni siya sa ibang nga mga lugar. Ginahandom nila niya ang pagtingob, pero hindi nila ma-execute tungod kay very strict ang ilang government. Kag somehow ang yawa nga may control sang gobyerno sa ilaman nga end, nagahatag sang inibang pagbalabag nga ang mga Christians handom nila nga makatuon, hindi nila mahimo tungod kay sa panahon nga ma-discover ang ilang gathering, gina-persecute sila sang ilang panggobyerno. In fact, madamo sa mga ginapamatay nga mga Christians sini nga mga panahon tungod kay iupod naton sa pagkilala, pagintindi nga ang Ginoo gawa siya sang recruitment sa tawo. Kag pinaagi lamang sa Christian doctrine ang pag-recruit sang kalagsang tao nga maupod siya sa lawas ni Ginoong Hesus. Kag hindi na gusto sang yawa, nagdihimo siya sang tanan nga pagpamalabag para na hindi madugangan ang numbers ng mga Christians nga mag-follow through, mag-respond sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Amo na ang una niya gid nga gamiton ang panggobyerno. So manang pasalamatan gid naton na in our geographical consideration, geographical setup, mayara pa kita sang freedom that we can sit down and study the Word. Ag sa inyo man nga end, it's my prayer nga seryoso kita sa pagkabot sang kaalam ni Ginoong Hesus. So when I say about seriousness, ang aton ba nga pagpamalandong, gamiton naton ang aton pangutok, gamiton naton ang upod na dira ang aton nga mata no sa pagtan-aw sang aton nga slides, presentation, agud to nga ma-maximize pagid naton ang aton nga pagtuon. So sini nga aga sa aton nga pagpadayon, dumdumon naton nga kada isa sa aton mga sundalo ni Ginoong Hesus. May ara na sang essence ang ginakanta ba nga onward Christian soldiers.
So tungod kay kita mga sundalo ni Kristo, nagahatag ini siya sa aton sang paghangkat kung anong gamiton naton or paano naton gamiton ang aton nakagawasan, pinaagi sa pagkabot sang pinakalabaw sang katanan nga pagsimba, wala sang iban kundi ang pagtuon. So nagaampo gid ako nga sa inyo man nga hulot, sa inyo nga kabuhi, mahimo kamo nga seryoso sa pagkabot, pagsaka sang ang sa sining espirituhanon nga pagkinabuhi. Kay amoy ni siya ang aton nga itandugon man sa sining nga aga. Hindi nato ni siya matapos tanan, pero sige lang. But ma-review kita na-review kita kadali sa kung ano ang mga nag-transpire kay daw 2 Sundays pala ko wala. 2 or 3 Sundays ko wala. Di ko na madumduman. So, do ka Domingo wala kita sang Sunday school. So, review na anay naton ang mga lessons that we had run through in the past, and somehow makita naton kung ano pa ang kinanglan nga mga prinsipyo nga aton matun-an. So sa pagsugod, hindi ni aton nga trabaho kundi trabaho ni siya sang balaan nga espiritu, pangayon anay naton ang kaalam kag kahibalo sang Dios. Duko kita sang aton nga mga ulo kag mag-pray kita. Sa among nga pagpalapit sa trono sang grasya, Amay, salamat gid kay may ara kami sang access sa throne of grace 24/7. Bangod kay amoy ni siya ang ginhatag nga access sa amon sa ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross. Nahimo nga reality ang ginhambal niya nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran, kag siya ang kinabuhi. Kag ang inang dalan amo ang pag-intindi sang isa ka Kristohanon nga may ara kami sang access sa trono sang grasya. Sa amon nga pagpadayon siningaga, naintindihan namon nga ang labaw sa katanan nga pagsimba wala sang iban kundi ang pagtuon sa pulong sang Ginoo. Because again, worship is academics. Mahimo lamang ini siya nga ma-realize sa amon nakabuhi kung amon ini naintindihan. Madamo sa mga pamaagi ang yawa agud to nga balabagan niya ang amon nga pagsimba. Pwede niya nga dalon sa relihiyoso nga pamaagi, i-introduce sa religion ang ritual, ang payos nga pag-observe sang seremonya, mga superstitious nga mga pamaagi, damo sang isabuwag niya nga liso sa kinabuhi sang tao, especially sa mga Christians, agud to nga mag-stagnate, mahimo nga mauntat ang pagtuon, ang move forward sa espirituhanon na kahimtang. Kung si Peter naghambal nga grow in grace and in the knowledge, pagsiling niya dito nga knowledge, naghambal siya sang word nga gnosis, and it speaks about information. Hindi namo ni mahimo nga makuha ang information kung hindi kami magpungko, magtuon sa pulong sang Dios. That's why si Satan, he is like a roaring lion. Kag nagahimo gid siya sang tanan nga pamaagi, nagasinggit siya. He is roaring para nga kuhaon niya ang amon nga attention. Pero salamat because we have that Lion of Judah who is the Word. Manifest niya ang kabuhi niya si Ginoong Hesus. Amo ang pulong, kag ang ini nga pulong sa panahon na kami positibo sa paghatag sang amon nga higayon tungod kay available kami. Ang balaan nga espiritu magahatag sang pagpanudlo sa amon. So condition sa spiritual life, wala sang iban kun hindi positibo lang ang imong mga kaanakan sa pagpamati. Kaya ang Kristohanon nga doktrina, pag-aumpisa sa amon nga pagpamati, upod sang amon nga pagpamalandong, tungod kay gintagaan mo kami sang utok, gintagaan mo kami sang panghuna-huna, maay nga lawas, amon ang gindala namon ang amon nga kaugalingon, sini nga duog, para nga we can unite again through the fellowship in the Word, kakamoy na siyang hatagan sang husay sa amon nakabuhi. So we will always realize indeed that the Word of God, it's alive, it's powerful, sobra pa ini siya nga mahait sa sunda nga duha ang sulab. Nagapanalupsop ini siya sa amon nga kalag, sa amon nga espiritu, nagabahig sang amon nga unod kag utok sang bukog. Kag ang pulong sang Dios gamiton sang balaan nga espiritu sa pag-usisa sang amon nga huna-huna kag sa amon nga espirituhang nakasing-kasing. Gani naghatag gid sang instruction si Pablo, imperative command. Silinggid siya nga, Timothy, tuon ka. Tuon kagid, sa Ilonggo pa. So tuon kagid, isip isa ka magbubuhat nga dili angay mahadlok kag magabahig sa pulong sang Dios. That's why ang pulong sang Dios
ginlamdagan ini isang balahan nga espiritu may katakos sa pagpanudlo, pagbadlong, pagtulid, pagmatuto sa pagkamatarong, pagmatuto there is kinahanglan may ara sang endurance. So we endure agud to nga ang anak sa Ginoo mamahimo nga masinangkapan sa paghimo sang tanan nga maayo nga buhat. So allow us again to be fed this morning. Kita nimo kung sinong may ara sang kauhaw kag kagutom, pagpahinumdom ini siya nga siling gid Ginoong Hesus nga siya ang tubig. Kung sino magakadto sa iya, out of his innermost being will flow rivers of living water. So bless us again. The word there, blessed, is happy. So may we have that inner happiness because we had understood already much of the doctrines na gintudlo sa pulong sang Dios. So balik namon dira sa imo ang tanan, pagpasalamat kag pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Good morning, ngayong aga. Balik ko nanay naton ang question. Sa muning ginumpisahan naton, gintakol na ko ning kinds of death kung madumduman niyo. So may ara sang spiritual death, may ara sang spiritual death of Jesus Christ on the cross, may sexual death, may sin unto death, may second death, may temporal death, may operational death, may positional death, and then may physical death. So inatanan nga mga death, nag-transpire na siya pagkatapos nga nag-disobey si Adam. So hindi lang kay i-categorize ang death nga abi naton physical o spiritual death lang. So sa pagtuon naton sa pulong sang Ginoo, may ara sang kinds of death. Kamo ni siyang aton gintapon sang nagligad nga panahon nga nag-talk ako sa inyo. And then of course, positional death. Okay? So this is what the sovereign Lord says. Kag aton nga posisyon amo na ang ara dira kay Jesus Christ. Sa panahon nga nagpati kita, hindi sa aton nga nagpati kay basi manggod ang credit makadto sa aton. That's why always gina-emphasize sa positional salvation is sino ang aton ginpatihan. So importante gid na siya. Ang very object that gives us salvation, positional, is atong ginhimo ni Jesus Christ sa cross na siya napatay, bayad sa tanan nga mga sala, siya ginlubong. Let me back up. Siya napatay, bayad sa aton nga mga sala, sumala sa mga kasulatan or sumala sa mga propesiya. Importante na siya. So, pag sila nga sumala sa mga kasulatan, naghahambalin na siya sa mga prophecies because before Jesus Christ was hung on the cross sometime in 30 AD, may aradaan sa mga propesiya nga ang anak sang Dios mahimo siyang nga tawo kag sa panahon nga mahimo siyang nga tawo dalon niyang iya nga kaugalingon dito mismo sa kamatayon sa pagbitbit sa aton nga mga sala sa Roman crucifixion. So sa ginlubong pagkatapos ang 3 ka adlaw na banhaw kag sa panahon nga isabwag naton ang aliso sa mga nagapamati sa aton. Okay? Atong nagapamati sa aton posible ila kasing-kasing magtugpa ang liso sa tong ara sa dalan, kawaton to sang yawa muna nga hindi sila magpati. Ikaduha nga klase sang soil, amo to ang batuhon. Nagpati kadali, I believe believer na siya, pero nadula yung excitement kay wala nakapangugat ang atong liso nga nagtubo. Tapos ang ikatatlo, pagsabwag naman nagkadto sa mga sagbutan, nahimo nga believer gihapon pero ang nakaapan lang kay sa panahon nga na-excite siya kadali pagwa niya dito sa kalibutan, na busy kay siya sa mga programa sa kalibutan. Na busy siya bulig kay taning. Nabisi siya bulig kay Satan nga buligan nga ining kalibutan mahimo nga magmalinong. No. We can never do that, no? So amo nang gusto gid sang yawa nga buligan sang tawo nga magmalinong ang kalibutan. Kay nga man naginokopya si Satan, ang ginakopya niya si Jesus Christ who is the Prince of Peace. Kag tungod si Jesus Christ Prince of Peace, ginatanaw niya ang pamaagi kung paano niya makopya si Jesus Christ. Pero sad to say bisan ano niya himuon, himo gid siya nga wala sang pulos kay hindi niya kaya ang gahom sa atong Ginoo. Kag ang ikaapat, amon rin siya ang liso nga nagtugpa didto sa good soil. Tambok nga duta. Kag ining tambok nga duta, nagahatag ini siya sang panghulagway sa aton nga sa panahon nga seryoso kita. So sama ganitong natabo kay Jacob sa panahon na wrestle niya ang angel, and I believe that's the pre-incarnate form of Jesus Christ.
iya gingakos si Ginoong Jesus. Kag nagsiling gid siya nga hindi ta kapagbuhian na hasta nga hindi mo ko pag-i-bless. So kita naton ang batasan ni Jacob at that time nga gigil siya. So kung kwaon naton ina siya nga principle kag i-apply naton sa aton man nga kabuhi subong, mahimo lang mga tambok ang duta sang imo nga kasing-kasing kung gigil ka sa pagpamati, pag-embrace sa mga pagtulunan, kag ang positional truth amoy ni siya ang umpisa. No? Si Ginoong Jesus who is the tested stone, the precious cornerstone, ara sa iya mismo ang aton nga pundasyon. And then gintakom naton ang Ephesians chapter 2 verse 11 and 12. Okay. Ihatag ko na lang na sa inyo nga assignment, balikan niyo na siya. Kay ginhambalin na dira kung sino kita sa lawas si Ginoong Jesus. Next, and He is the radiance. So si Jesus Christ, amo ang radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. So He is both God and He is also man. Pagsiling nga imprint of His nature, naghambalin na siya sang hypostat or hypostatic union, kung sa Greek pa, hypostasis. So a mixture of two elements pero wala naga-mix. Isa sang mixture sang hypostasis, kung halimbawa may ara ko sang baso, butangan mo siya sang bato, butangan mo siya sang tubig, bisan ang mo siya kakutaw, hindi gina siya mag-mix. Sama ni ang pagpaintindi sining a verse, no? The exact imprint of His nature, and He, okay, the Lord Jesus Christ, He upholds the universe by the word of His power. And then after making purifications for sins, sa panahon na ginlansang siya dito sa cross, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So sa karon ang aton na Ginoo nagapungko sa throne of authority, kag sa iya nga pagpungko, sali kita didto sa pagpungko niya, no? Ara kita sa duta, pero ang kanami kay upod niya kita actually sa pagpungko subong. Muna nga ang yawa, hindi siya gusto nga maintindihan naton ang tactical victory. May arasang duha ka kategorya sang victory. Ang first victory is strategic. Ang ikaduha is tactical. Okay? Strategic victory, ihatag naton ang credit sa Ginoo kay sila ang nagplano. In Acts, I believe that's Acts chapter 2, ara na siya dira na ang Dios, anak, balaan kag Espiritu in eternity past, kung dito nagumpisa ang timeline, in eternity past naghimo sang plano ang Amay, kag sa plano or sa ilang pre-council meeting, ginlay down sa table sang Amay ang plano, kag si Jesus Christ nagsiling ako ang mag-execute. And then ang Holy Spirit, ang iyaman nga role is, sige ako ang mag-inspire, ako ang mag-reveal, ako ang mag-restore, kung ano na siya nga plano. So, strategic victory comes from the planning of our God, the Father, the Son, the Holy Spirit, kag sa ilang nga role-playing, ang credit is sa ila. Sibutan ko na lang dali. Credit is sa Godhead. Now, ang tactical victory, para ini siya sa aton subong humans, especially believers. Ang problema kay wala sang mga nagatuon regarding sang tactical victory nga ginhatag sang Ginoo sa mga Christians. So pagpungko ni Jesus Christ, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Gusto bid niya nga ang ining tactical victory i-impart sa mga magtotoo. Pero si Satan gapamalabag siya sa ano nga pamaagi, nagahimo siya sang tanan nga pamaagi, parang ini nga mga magtotoo, hindi niya maintindihan ang victory nga ginkuha niya kay Jesus Christ. Sa ano nga pamaagi? Dalo niya kita sa emotionalism, dalo niya kita sa kung ano nga ritual, dalo niya kita sa kung ano nga mga seremonya, plus, introduce magid niya ang superstitious beliefs. So, damo sa mga Christian subong, wala na intindihan nga, nagdaog na kita. Pero seemingly, tungod kay wala nagtuon sa pulong sang Ginoo, nahimo nga biktima, kay wala na appreciate ang ginhimo sang aton nga Ginoo nga amo ang pulong. So, again, ang aton nga posisyon, nahimo na gid kita nga madinaugon, ang aton na lang is ang pag-accommodate sa sini nga mga pagtulunan. Pag-appropriate sa sini nga mga pagtulunan. So, padayon ta. Famous ni siya nga verse. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. So, previously,
ginhaboy naton tong pamangkot nga paano na lang kung pamangkoton ka sa tong verse sa Matthew chapter 24 verse 13. Kung sino lamang tong magpabilin hangtod sa katubtuban amo ang maluwas. So ginhaboy naton to siya nga pamangkot. Mag-contradict siya karon kung basahon nato ning John, no? Ang nagpati sa iya may ara sang eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hands or hand. I and the Father are, interestingly, kita niyo ng word nga one? That's actually from the Greek word hais. So one, that's hais in the Greek word, and it means united. So the Father, the Son, the Holy Spirit, they are united. So paanggid naton, i-decode naton, i-decipher naton ang word from the Greek text para nga maintindihan gid naton, mas lalo naton maintindihan ang verses. So pag siling ni Jesus Christ, I and the Father are united. So isla naton ang word nga one to the word united. Okay? Tapos interestingly, nagamit siya sang linking verb nga are, meaning plural. Wala siya naghambal is. Okay, so I and the Father are united. Please take it note. Okay, butang lang sa inyong notebook para nga somehow mas magligo ng aton nga pundasyon nga tuod gid sa Godhead. Tatlo sila. Father, Son, Holy Spirit. Ang oneness budlay maintindihan ni tungod kay una sa tanan, of course, kaya wala nila nahangpan ang maayong nga balita. So budlay gid kay paintindi sa tao pagka natural lang siya. May ara lang siya sang kalag kag lawas. Kung hindi mabuhi ang iyang human spirit, budlayan gid siya maghangop sa sini nga mga kamatuoran. So again, pasalamatan naton nga sa aton nga pagtuon, aton ina siya gid nga na-consider man nga mga pagtuon. So this morning kay natapos na naton ang atong phase 1. Kung madumduman niyo, ang acronym nga is SABER. So natapos na natin siya. And it's my prayer na kada isa sa aton mahimo nga aktisan. Okay? Sa panahon abi nga na-memorize naton ni siya, okay? Kag nabal-an naton kung diin siya pangitaon, mapundar ang ligon nga pundasyon. Pareha ini siya nga nagpatindog ikaw sang building nga taas kaayo nga building. Kag kung ano man ang mag-agi nga bagyo, ano man nga linog, kung napundar na siya sa bato, wala sang iban kundi si Ginoong Jesus. May ara gid sang kaligunan. Okay, so I hope na memorize nyo lang ning SABER. Siling ko gani, namin tani kung may ara sang quiz. Tapos may ara sang premyo, ang highest score. Alright? So, balikan nyo lang ang notes, ano ang meaning sinang SABER. Karon nga aga, tanaw naton ang phase 2. Okay? So, ang phase 1, that's positional salvation. Ang phase 2 is the experiential salvation. Kagamuni ang bakbakan. Okay? Ang pinaka-challenging part sa Christian life is from the cross to the crown. Hasta nga abto nato ng finish line. Kaya nga man, we will be confronted by ourselves. Ang una kontra ang aton nga lawas. So damo kita sang inibang baggage that we get from Adam. Tanan nga philosophy, tanan nga ideas, tanan nga mga pamaagi kay Adan, amoy na siya ang una naton nga kontra. Somehow as we run the race, hindi naton pag-inigar. We don't negate that we are into this battle. So tungod kay sa positional salvation, nag-require ini siya sang discipline. So dumdumon naton. As we run the race, may ara kita sang kontra. Sa aton nga picture, ang inang naglagan, kag una nga nakaabot sa finish line. Kung isipon naton 40 kilometer run na siya, kay marathon na siya, or butang naton, meron 40 kilometers nga marathon, or 20, o butang naton assuming 50 kilometers nga dagan. Kag ang inang 50 kilometers, may ara usually mga organizer nga pahirapan nila ang runner.
Hindi tong nami lang nga dalan. May arap kong kaisa ginabutang nila nga, dapat dali mag-agi ang trail, masaka sa bukid, manaog, tapos maagi sa sapa. So somehow, endurance run, ang i-consider natin, i-assume natin nga ang ining nagdaog, pwede ikaw, pwede ako, kung sino man na siya sa spiritual life, hindi lalim ang paglagan. Kaya may ara sang trail na kinahanglan i-consider, kag may ara sang technique kung paano siya i-encompass nga mahimo nga victorious. So balik ko naton. Ang paglagan may ara sang warfare. Kagaya ng warfare may ara sang tatlo ka kontra. Anong kontra? Of course, ang self. Idamo kayo ni siya baggage. Okay? Balikan talang ang self. And then we wrestle with the world. Idamo ni siya principles. And then, pangatlo, Satan and his minions. Satan and his minions, amo na siya ang mga fallen angels. Okay? Nakaupod ni Satan. Pero you have to realize, una-anay, before nimo makontra si Satan, before nga mahimo ka nga effective nga ambassador, before kita mahimo nga effective nga representation ni Jesus Christ sa world, amo-anay ni dapat ang aton nga lupigon, ang aton nga kaugalingon. Damo abi kita sang batasan nga nabitbit naton halin kay Adan. So, si Adan, kay ginpanubli naton ng iyang alawas, masugot kita kag sa hindi, amoy ni siyang atong ginpanubli kag nagaresel kita sa aton nga mga lust pattern. Okay? So may ara kita sang lustful desires, what we see, what we think, okay? What we say. So anong ginaisip naton, anong ginahambal naton kag kung anong ginahimo naton, masami ang payining batasan sang isa ka Kristohanon. Amo na siya nga nagakinahanglan gid nga sa paglaga naton sa sinang race, importante gid ang disiplina sa kaugalingon. So, disiplinahon ang una-una, disiplinahon ang pagkaon sa pulong sa Ginoo. Amo ni siya ang reason sang kanta nga from glory to glory is changing me, changing me. Kag mahimo lamang ina siya nga realistic kung available kita. So, ang keyword, availability. So, dumduman natin ha, ano ang keyword? Availability. Wala nag-require ang Ginoo sang ability. Good morning, Ten. So, intindihon natin nga ang Ginoo sa iya nga pamaagi, kay isabi ang tao, nagatanaw gid siya sang ability. Masiling pa nga, di na siya nag-graduate. Anong iya nga nakuha siya ng kurso? I tell you, bisan pa nag-graduate siya sang doctor, nag-graduate siya sang Doctor of Philosophy. Istorya na natin kung ano man, kung scientist man na siya, hindi niya kaya nga i-exhort, hindi niya kaya i-explain ang pulong sang Dios nga espirituhanon ang content. Bisan pa masiling siya nga abilidad niya, ang iyang IQ taas-taas, okay? Hindi na siya garantiya nga kaya niya i-explain ang pulong sang Ginoo. Kaya nga ang pulong sa Ginoo espirituhanon nga pamaagi. Kag ang pamaagi sang Dios, ang iya lang gid nga gina-require sa mga anak sang Ginoo is ang availability. So, masiling ka kung balikan nato ng story sa panahon nga ara si Jesus Christ. Ang una gid niya ginkuha atong mga lowly ang siling paubra sa society. Kaya kung tanawon naton sa panahon nga ibalik naton atong kaugalingon sa panahon nga nag-select si Jesus Christ sa ila, kung ara kagali didto, ang isa sa mga pinakanubo nga office nga work is ang fisherman. Kasi the usual nga ara didto, kulang ang ilang nga education. So nga agin kuha to sila ni Jesus Christ, na si Peter, kaupod sang iyang mga disciples, na kaupod sang iyang mga isig ka mga disipulo. Nga si Jesus Christ, nagkuha siya sang ining mga nubo nga career. It's because, I believe, kita sang Ginoo nga ining mga tao available pagka maghatag siya sang siling mga instruction. Kasi itong mga ara sang middle class, higher class, wala na to sila sang time kay sako na to sila sang ila kung ano man ang ila ginahimo. So you have to realize, you need to realize na may ara kita sang combat,
Kag ang ini nga combat nag-require sa aton nga time para na ma-filter out naton ang mga inferiorities, mga siling ba nakuha naton kay Adan, nga mga insecurities. Kag ang gusto gid sang Ginoo, i-level up ang aton nga hunahuna pinaagi sa pagtuon. So balik, madlagan kita sang aton nga race. Kag sa aton na paglagan sang aton nga race, amo ning aton na kontra, aton kaugalingon, ang kalibutan, kag sa iyang mga prinsipyo. And then ang yawa, upod sang iyang mga fallen angels. So basically, hindi pag ihatag sang Ginoo ang test sa imo kag sa akon kung wala kita nag-grow into like the mind of Jesus Christ. So may ara kita sang responsibilidad, kag ang ina nga responsibilidad ang akong gid nga pag-ampo nga kamuman i-exercise nato ng aton nga discipline sa pagkuha kabod sa pulong sang Ginoo. Kung hindi ka, hindi man pud mahugos ang Ginoo. Okay? Basta dumdumon lang gid naton nga kung seryoso kita sa paglagan sa sining espirituhanon nga lumba. Okay? Ang Ginoo, hindi man siya siling halipot sa paghatag sang promise. Kadto bala, Hebrews chapter 11 verse 6. May promise ang Ginoo. Mula nga hindi natin pagsiling yatak-yatakan or ibaliwala ang ginhimo ni Ginoong Jesus. Kay ginplano niya para nga ihatag niya sa believer nga seryoso. Sige daw, Hebrews chapter 11 verse 6. Anong siling ni Paul? I believe Paul was the writer of it. But without faith, it is impossible to please Him, for him who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Alright. Two words, keywords nga ako ni-discuss. Without faith. Ano nang faith? Faith there, hindi na siya verb, hindi na siya pagtuo. Faith there is doctrines, especially Christian doctrines. Nakita ninyo? So without Christian doctrine, it's impossible to please Him. And then sa panahon nga nagkakadto kita sa trono sang grasya, another word. Kita niyo ng word nga reward or rewarder? So He is a rewarder. So kung ikaw believer kasi passionate ka nga nagatuon, kay available ka, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hindi lang kay Domingo, when we are able to exercise our freedom responsibly, kay nagatuon ta sa pulong sang Ginoo, kay nagibuhian nato ng statement, worship is academics. Kag tungod kay academics siya, part sang i-reward sang Ginoo sa imo kag sa akon kung nagatubo kita sa kaalam kag kahibalo. Kag apil sang sining kaalam nga ginak-acquire naton ang pagpirdi sining kaugalingon, sining aton nga self. Kay may ara ni siya sang last pattern. Anong nakita, anong nasimutan, ano ang natandog, anong nabatian, nag-wrestle kita dira. Pero kung may ara kita sang ligon nga mga pamaagi kay na may napamatian kita nga mga pagtulunan, ang bulong sang pagiging makasarili. Okay? Kasi Christian subong somehow tungod kay ara ng advance ng cellphone. Tapos batasan sang tao ang mag-selfie. Somehow gina-project ni siya nga attitude, gina-inject sa tao na mahimo kita nga self-absorbed. Ang aton nga interest, aton nga kaugalingon, ang aton nga agenda aton. Ang tanan nga gusto naton i-ama sa kalibutan, gusto naton aton. But you have to realize na ang Ginoo, hindi amo silang iya nga pamaagi. Ang gusto niya gid nga ang aton nga kagawasan, gamito naton sa pagsimba sa iya, pagdayaw sa iya, pagpasalamat sa iya, pag-exercise ang pag-ampo naton sa iya, kang iya gid nga gusto, dayawon siya. So in short, kung hindi naton maintindihan nga sa paglagan sa sining marathon, nga may ara kita sang kontra, kag ang kontra is primarily isang aton nga kaugalingon. Basically, pag umpisa pa lang, perde na ta. On your mark, get set. Pag siling nga go, kaya wala nato naintindihan ang pamaagi sang dlagan, ang rules. Pag abot naton sa atubangan ni Jesus Christ, ining tanan nga gin-invest naton samtang ara diri sa duta would become a wood, hay, and straw. Maugdaw gini sa tanan. Pero kung naintindihan naton nga, okay, sa combat, sa paglagan, kinahanglan kontrahon kong akon nga kaugalingon. Ano ang mga idea nga ginkuha nakon kay Adan? Kag islan siya sang idea ni Jesus Christ.
So hindi na self-centered, kundi Christ-centered. So kung Christ-centered kita, okay, amuning matabo, from the cross. So from the cross to the crown, we are running the race. Kag ang aton nga ultimate goal, we get the crown. Kag mahimo lang mga makuha naton ang crown of gold, kung may ara kita sang abundansya nga huna-huna ni Jesus Christ. Ang aton nga disposition every day sa kung ano man ang aton ginahimo, panahon nga magmata na kita, kung naislan na ang human mind or ang self-centeredness to Christ-centeredness, ang equivalent si Auntie Bibing is gold. That's why paspasanay kita pagkaon sa pulong sang Ginoo. Pero kung hindi ka, ang Ginoo sa siling na naton, hindi po siya mamugos. Hindi siya magpanaog sa imong kagtuon kanya. Asiling, kinanglan kagin magtuon. Oh. Our God is a perfect gentleman. Ang imo lang gid nga role, ang akon nga role, mahimo nga positibo, magbutang sang allotment sang time, silingon ko sa akon kaugalingon nga kinahanglan ko tun-an ang pulong sang Ginoo kada adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Repeat the process. Ang siling ni Joshua, do not let the word of God depart from your mouth. You shall meditate it. Pag siling niya nga meditate, that's actually study. You shall study it day and night. Para na you will be blessed in all your ways. Amo na nga sa last chapter, amo man to ang first chapter ni Joshua. Sa last chapter, ang isa sa mga famous verse. Okay? If it is evil for you today, whom you will serve, you can serve the God of, your fathers beyond the rivers of Jordan, or the God of the Amorites wherein you stay today. Ang balday ni Joshua. But as for me and my house, we will serve the Lord. So kung natin na nga principle, ibutang natin sa combat, sa kaugalingon, ano ba ang aton nga priority sa mga nagligad nga adlaw? Gusto naton kuhaon ang gold? Simple lang. Butang kita sa hunahuna ni Jesus Christ. Tanan nga mga prinsipyo, tungod kay worship is academics, memorize ta sang principle, memorize ta sa mga verses, memorize ta. Kaya mo nang gamiton sa Holy Spirit. Kasi when you have things you can memorize na, Auntie Bibing, kung ara ka dito sa sitwasyon, kabalo ka man ang himuon sa Holy Spirit, i-remind ka niya, nadumduman mo ba ang verse regarding sang pray without ceasing? Nadumduman mo ba ang verse regarding sa mga pasalamaton ka sa tanan nga higayon? Amo na ang gamiton sang balaan nga espiritu to remind your conscious awareness nga kung ano man ang imo ginalatas, kung may ara man sang fear factor, nadumduman mo ba ang hambal sang Ginoo nga I will never leave you nor forsake you? Nga ikaw nagapamalandong, tama no? Dapat hindi ko mahadlok sini nga mga butang tungod kay may ara sang promise ang Ginoo nga bisang patuod nga makita lang ako nakabuhi sini, may promise ang Ginoo nga I'll be going to the heavenlies. So in short, ang pulong sang Ginoo nagahatag sa aton sang pag-encourage nga kung may ara man sang combat, kinahanglan nga maislan ang self-centeredness to Christ-centeredness. Jesus Christ is the Word. Tama? Jesus Christ is, pagsiling a word, He is the doctrine, He is the divine design, He is the rules for living, the operational tools, the promises, the principles, the techniques, the actions. Mahimo lang gid siya nga realistic kung ginatun-an naton ang pulong sang Ginoo. So we have the gold. Wala dira napakita ang silver. Assume na lang nato nga inang ara sa punta sang crown, silver. Silver, ihatag na siya sang Ginoo sa imo kag sa akon kung damo kita sang nadaog nga kalag. Because silver in the ancient times, wala man sila sang papel nga kwarta. During their time, ang ginagamit nga exchange sang commodity is silver. So kung kuhaon natin nga idea, ang exchange sang goods is ang silver, sa spiritual paradigm is this. Muna siya ang ginapahimutang. Kung may ara kita ang tibibing na sharan this week, kag atong ginsharan naton, nagdawat sang aton ginhatag nga mensahe, kay gingamit nimo ang imo nga kaugalingon kay available ka. Halimbawa, ginshare mo kay Juan, kag ang imo ginshare is hindi imo idea. Ginpabasa mo lang sa iyang 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Ididiretso niya na sa verse 11 kasi ang verse 11, amo na ang keyword. Balikian ay kadali. For the longest time, nalimtan akon ang paghatag sina nga chapter nga dapat abton gid naton ang verse 11. Tanawa god?
1 Corinthians chapter 15, verse 11. Anong siling ni Paul? Diretso na sa verse 11. First Corinthians chapter 15, verse 11. Therefore, whither were I or thee, so we preach, and so we believe. Alright. So, ako or sila ang nagsangyaw, ang bottom line, you believe. In short, amo na siya ang masamay na limtan sa paghatag sang text. So, balik ko naton. Good morning, Ted. For you to earn silver, Kuya Arnold, di na kinahanglan nga ikaw mag-convince sa tao. Halimbawa, kaistorya mo sa Ate Bibing, tapos kabalo ka nga kani siya, dili pa believer. Ang imuha lang hingu-himuon sa sis, na ako'y pabasa sa imuha. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11. Kung nahimo ka nga available, kaginhatag din mo sa iya ang bersikulo. Sa panahon na ginabasa niya, tapos kadtuon mo dito sa verse 11. Gistorya na ako ni Munices, gistorya ni Pablo, gistorya sa mga iban nga mga magtotoo, para nga mutuo ka. Karon na sa imuha kung mutuo ka or dili sa imong nabasahan. Pero sa panahon nga nagtuo siya, boom! Mabuhi, di ba, ang iyang human spirit? Equivalent kay Arnold, silver para sa imo. Fair enough? Fair enough? So gold, we get the doctrines of the mind of Christ. Silver, when we share somewhere, or when we share the message of reconciliation to another person. In short, kung naay nag-respond, you get the silver. And then precious stones. So as we run the race, para at least somehow bala natin ano ang aton panublion dito sa mga langit. Precious stones is the fruit of God, the Holy Spirit. I am in my study right now na hindi lang kay 9 fruits. Kasi ang 9 fruits, pakati lang to siya. Sino ang nakatry sa inyo? Tatay sa inyo sa North Cotabato, nanay, ang ginagamit nyo sa tubig, Jetmatic? Jetmatic? Hindi. Tubig na. Gripo na. May gripo na. Okay. Sa amo na bisa umasad to sa ilan ni Lolo kung ni Lola sa Norala, ang among ginakuhaan sang tubig, Jetmatic. Nga kung mahugsan gani siya, may ara ka sang kinanglan pitsil nga tubig, kay imo nga pakati. Tugungan para makuha mo ang pressure. So kung kuha nato na nga idea, if you want to get precious stones, ang inang 9 fruits, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Ang idea is, pakati na siya para na makuha pa natin ang mga treasures ng iban. So if you wanted to get precious stones, may gold, may green, may blue, may opal, may arasang, actually 12 colors ang ginready sang Ginoo, may turquoise, may emerald, meaning green. So may mga colors na gin-prepare ang Ginoo sa imo kag sa akon nga kung i-combat naton sa aton kaugalingon and then we get the character of Jesus Christ, which is the fruit. Ante tagaan kanya precious stones. Di lang kay imong gikuha kundi imong ginakinabuhi. Halimbawa, love. Love there is the abundance of the mind of Christ. Hindi na siya pattern of emotions. So kung naa kay abundance of the character of Christ, ang equivalent sina is amo nga color ihatag ni Jesus Christ sa imo when you will be there. So sa phase 2, ginatudlo sa aton nga let's run the race. Okay? Hindi naton silingbang huna-hunaon ang lagan sang iban. Ang ginahuna-huna naton ang aton nga dlagan. Are we getting the gold? Are we getting the silver? Or are we getting the precious stones? Tapos may ginhambal si Paul nga wood. Ang ining wood gali, equivalent nito sa ginahimo naton kung ano ang gina-prioritize naton samtang ara kita diri sa duta nga nahimo naton nga object of our preoccupation. Pwede negosyo, pwede trabaho, pwede pamaagi diri sa simbahan nga may ara sang ritual pero wala sang unod. Pwede na siya wood because wood speaks about pagan kind of worship. Kaysa ila sadto, wala pa manabi sila sang metal, nga subong ginahimo na metal. Subong may ara sila sang ginahimo nga figurine. Ano ba ang components sang figurine? Basta daw abog di ba? Figurine, ano nila ang, kung ano man na siya. The clay. But during the time, in the ancient times, ang wood speaks about pagan kind of worship.
Nagahimo sila sang ila nga ginaluhudan made of wood. So ang Christian today, kung hindi niya maintindihan nga ang equivalent gali sang wood, kung may ara kita sang gina-prioritize more than sa pulong sang Ginoo, that's equivalent to wood. Kag ikaw makasabat sina, try to look back in the past. Halin sang Lunes, ano ba ang gin-career mo? Ano bang gin-career ko? Clark, ano bang gin-career ko? Negosyo ba? Kwarta ba? Kasi kung amo na akong ginhuna-huna permi, nga nag-encompass pa sa pagpangita na akong sa pulong sang Ginoo, that's equivalent to wood. What about hay? Ang hay, nag-istorya na siya sang mga good works sa ginahimo sang magtotoo. Good works nga somehow, nagtipon na na siya nga hay. Kag somehow, gina-execute niya nga ang iya nga siling ba derivation of the energy comes from human power, hindi sa mind ni Jesus Christ. So kung halimbawa, naghimo ako sa maayo nga butang, kag ang akong nga intention is para dayawon ang akong nga kaugalingon, Ginoong nakakita, hindi nyo makita. Halimbawa, nagatudlo ko diri sa inyo. Kag somehow, wala ka mo makita sa akon nga kinabuhi, pero ang Dios nakakita. Kang ini akon nga pagtudlo, para nga somehow ipaisip pa, sibabaw kung akong nga kaugalingon, equivalent, hey. That's why, aton din nga dumdumon, kung may ginahimo kita nga butang sa espirituhanon nga dlagan, dapat angot gid siya permi. United gid siya permi sa mind ni Jesus. Kaya hindi gina siya magresulta to be hay. What about straw? Kung ang believer nagasige lang pagpakasala, wala gid siya ikuha kundi straw. Sala siya sa una-una, sala siya sa pamulong, sala siya sa pamuhat. Believer, yes. Makadto siya sa langit, yes. Kaya nga man, hindi man madula ang salvation. Pero when we face the Lord Jesus Christ, kung sige siya pagpakasala, ang reward sa iya, straw. Sa balik kita, sa ato nga paglagan, gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw. Siling ni Paul, testingan sa kalayo. Pamangkot. Kung testingan ang gold sa kalayo, maabo hindi. Never. Mas mag-refine siya. Silver, testingan sa kalayo. Maabo hindi. Never. Precious stones, testingan sang kalayo. Next sa pamangkot, maabo ba siya? Hindi. Never. Ining tatlo. Wood, testingan sa kalayo. Maog daw dili. Ug daw gid siya ba? Okay. Hay. Hindi natin actually kaayo ma-appreciate ang hay kay gina-interpret siya ni Pablo sa panahon nga ara siya didto. Kadtuan nyo na lang sa Google para makita nyo. Ang ining hay, kapag katapos ka mag-harvest sila sang ilang nga barley, ginahimo nila daw cylinder. Pero namin kita siya makita, gani naton nga, anong itsura sinang ano sa ila. Ang hay is actually daw silindro, nga daw drum kadako nga ilaging patiyog after the harvest. Ang uhot is the straw sa aton. Right? So, ang hay is, kung testingan sang kalayo, pamangkot, maug daw hindi. Yan, ug daw siya gihapon. How about ang straw? Testingan sang kalayo, maug daw dili. That's why, siling ni Pablo, yet that person is saved, yet through eternal fire. Pero, he will lose his rewards or her rewards. So, di kasayang man nga, masiling kita, 20 anyos ko nang alagad. Kasayang, wala kang gisang may nakuha nga gold. Wala kang gisang may nakuha nga silver. Wala kang may makuha nga precious stones. So as we run the race to get the crown, it's my prayer, namo ni ang aton nga attitude. Sorry. See that? Ano sila ni Paul? Therefore, my beloved, mga believers ni siya ha? Mga believers ni siya. Hindi ni siya positional salvation ang ginahambal ni Pablo. As you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence. Kita nyo ang next statement? You work out your own, that's phase 2 salvation. So balik ko natin. Ang salvation, mayroon na siya sang phases. Salvation, phase 1. Nagpati lang kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Amo lang ning issue.
Okay? It's one-shot deal. Pagpati sa tao, sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, boom! Save siya throughout all eternity. Ang phase 2, amo ni siya ang crucial. Pagsiling ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Naghahambali na siya. How do you apply the word? So you have to work out your salvation with fear. Pagsiling niya nga fear, that's the essence of respect. More than anything else, the Father, the Son, the Holy Spirit, ginabantala gid nila ang pulong sang Dios. Labaw pa sa iya pangalan, ang pulong ang ila ginatagaan sang highest nga order. So in short, that's what Psalms 138 verse 2, just in case you wanted to check me on that. Okay? So in Psalms 138 verse 2, mas ginabantala gid sa Ginoo ang iyang mga pulong kay nagasimba kita sang Dios nga may ara sang integridad. So that's phase 2. Para makuha niyo ang idea is sinang Philippians chapter 2 verse 12. And then phase 3, that's ultimate, no? We get the crowns. Pamangkot, nga nag-train ang mga athletes. Nga train sila adlaw gabi, kung mahimo pa lang nag-acquire sila sa number of hours para makuha ang iningang mga rewards. Okay? Nag-exercise sila, himo sila sang mga disciplinary action pag-abot sa ilang diet, sa ilang routine, time trial. Kaya nga man, ang mga athletes nagahingagaw gid kag panghingabot din, no? Naga-desire gid nga makuha ang crowns. Sa physical nga kahimtang, but sa aton sa espirituhan nga kahimtang, ang silinggid ni Pablo, you work out your own salvation, and he speaks about phase 2. From the cross to the crown. So ang pamangkot, ano ba ang ginhimo ko sang akong nakinabuhi sa mga nagligad nga adlaw? Are we running the race? Or masami nahimo kita nga by default, nahimo kita nga na-disqualify? So ikaw gina makasabat sina. Now, para mapaspas ang aton nga pagtubo, mapaspas ang pagkuha naton sang gold, silver, kag precious stones, wala na ako nabutang sa aton nga slides. Ibutang dira sa inyo nga notebook. Amo ni ang question. Will this glorify God? If I do this, will this glorify God? So kung nabutang nimo na siya nga pamangkot, every time nga consciously aware ka. Halimbawa, anak, ang siling didto, children, obey your parents. Kaya nakuha na siya nga pagpamalandong, pagtulunan, tapos ginhatag ang instruction sa bata. Kung nag-obey ta, nasabat ang answer. Will this glorify God? If the answer is yes, God is glorified. Kag kung amo nang doktrina nga imo ginhatag nga pagpamalandong sa imong hunahuna, convertible to gold. So in short, kung ina nga question, nag-answer siya sang no nga answer. Will this glorify God? Tapos ang answer is no. Okay. That's straw. Kaya nag-disobey ta sa pattern na ginhatag sang Ginoo sa pagpamalandong halin sa pulong sang Ginoo. So, again, ang inang Philippians chapter 2 verse 12, hindi na siya possessional salvation. Kung hindi, sa phase 2 na siya paaging i-test ang aton bang pag-accept sa mga pagtulunan halin sa pulong sa Ginoo. So, it's my prayer na atong nga question regarding sang pagahimo naton, makaglorify ba ni sa Ginoo? Oo or hindi? Kung ang answer is oo, padayon na and you will get your reward. Pag ang answer is hindi, ano ang bulong? Okay? You work out your own salvation, i-connect natin siya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. You go to Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Anong siling ni King Solomon? Final verse. Morning, ate. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sige daw. I-connect natin dara sa work out your salvation with fear and trembling. Thus hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is much small. Wow.
Duha ka office ang ginhatag ni King Solomon. Fear God. Auntie Bibing, kay Arnold, Auntie Daisy, Auntie Mels, kita tanan, okay? Ang hambal lang gid ni Pablo, it's not Paul. Hambal ni King Solomon. Unang abot nang, let's fear God. And it speaks about respect. Amo na siya nga importante ito nga question. Makaglorify ba ni sa Ginoo or hindi? Kung ang answer is yes, we are actually executing the method of respect. If the answer is no, luwas man gihapon. Ang problema lang kay we get the reward nga masunog. Okay? So number 1, hambal ni King Solomon, respect God. Because fear there in the Hebrew is from the Greek Hebrew word yira. And yira means respect. And then sila niya dayon, keep His commandments. So in short, budlay ba ang duha ka butang nga ginhambal ni King Solomon? Sige daw, kung mo pamalandungon, budlay ba? Hindi. Actually, budlay ni kung halimbawa may ara kita sang ginabulungan nga batasan ni Adan. Kung may ara kita sang batasan ni Adan, nga wala pa nato nakuha sa aton nga kaugalingon, isa sa mga pinakabudlay sa Kristohan nga pagkinabuhi ang pag-aplikar sa pulong sang Ginoo. Okay? So pagsiling ni Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Gusto niya gid ipa-exercise sa mga taga-Philippians, kag in our time today, i-execute mismo ang pulong sang Ginoo. Questions before ta mag-close? Wala pa man si Papa, so we still have the time to. Questions so far? Alauna. Alas 2. Wala mo si Papa. So, gusto niyo i-continue? Wala pa man si Papang? While waiting? Okay, sige. Yeah. So, padayon ta. Next slide. After we become a believer, manaling tandaan natin ha, may araliwat sang acronym. You become, or you had been indwelt by the Holy Spirit. Hindi lang kayo indwelt by the Holy Spirit, you are indwelt by the Father, you are indwelt by the Son, you are indwelt by the Holy Spirit. That's why ang picture, ang presence ng Godhead sa ina nga tawo nagasiga because God is light. And sa paglaga natin sa marathon, sa phase 2, okay, sa warfare, intindihon natin nga may ara sang ministry ang Holy Spirit. Sa letter B, letter P, letter I, letter L, letter T, duha ka letter H. So it's my prayer na mabutang niyo siya sa inyong notebooks, ma-memorize. For those who just came in late, ang hambal natin kagaina, worship is academics. Balikan natin. Worship is, okay, aliwatan ko. Worship is academics. Pag sila nga academics, ginbutang sang Ginoo ang imo nga utok para nga gamiton naton sa pagtuon sa pulong sang Dios. Pag magsili nga magtuon, apil dra ang pag-memorize. So, one of these days, may ara ako sang himuon. Siguro mapilak ako sang question, kag ko makasabat sang sila nga pamangkot, mahatag kita sang reward. Okay? So, may ara kita sang oral recitation, hindi man na sila nga pugson ka mo, pero kung gusto nyo lang, voluntary, kung halimbawa balaan mo, kag na-memorize mo, I will give you a reward. Okay? Because again, ginakapi nato ang idea nga kung ang Ginoo gani gahatag sa sang reward kita pa. So kopyahon nato ang iya batasan. Okay. So pagpadayon nato sa aton nga Sunday school, we will have an oral recitation, and then if in case makasabat ka sa mga pamangkot, again, ako mismo ang maghatag sang reward. Okay? So balikan naton. Kung sa positional truth, may ara sang acronym ISSSABEAR. Sa phase 2, may ara pod or may ara man sang acronym. Kagamo na ang BPI, bangko ba? BPI, LT, HH. Hindi ni siya exhaustive ha. Primarily, meaning, base sa inyo man nga pagtuon, may ara kamo sang gusto idugang, may ara kamo sang ma-found out nga ministry sang Holy Spirit after sang kaluwasan. Pwede gid niyo na siya actually i-include sa aton nga lesson. Okay. So, sa pagkakaroon, amo lang ni ana akong mahatag sa inyo,
ining 7 ka ministries ang Holy Spirit after nga ang believer na luwas. Okay. First letter, B. Okay. That's bearing and abiding witness. Pabuton na natin si Papa. So, bearing and abiding witness. Sa unang nga task sa Holy Spirit, siya ang naga-bear witness. Nahimo na kita nga nabuhi ang human spirit. Kaya nabuhi ng human spirit, amo ni ang wifi, balikan na sa akon nga tudlo para maintindihan nyo ang illustration. Amo ni ang composition naton before we believe about what Christ have done on the cross. Ang middle finger, it represents our body. Ang pointing finger, it represents our soul. So before kita nahimo nga magtotoo, dichotomous lang ta. We only have the body and the soul. Pagkatapos nga ang tao nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross at ibibing, luli, nahimo siya nga trichotomous. Naa siya'y body, naa siya'y soul, naa siya'y human spirit. Ang human spirit is the Wi-Fi. Tungod kay nabuhi na ang Wi-Fi, ang trabaho sa Holy Spirit is mag-provide sa information. Ang siling ni Jesus Christ, it is to your advantage that I will go away because if I won't go, the Holy Spirit won't come. But when the Holy Spirit will come, He will be your teacher. Dili si Clark ha. Klaro na to siya. Although I'm your human teacher, but the tool that will confirm sa sining ginapamatian nyo, wala sang iban kundi ang Holy Spirit. So kung ginaabrihan mong imo nga hindulungog, kag willing ka nga mag-learn, ang balaan nga Espiritu mag-confirm sa imo nga kalag through the Wi-Fi. So ang imo nga kalag, amo ini siya ang, kung istoryahan naton ang tubig, amo ni siya ang drum. Kung ikaw papilion, ano kadako ang imong sudlan tubig? Kabo, galon, balde, drum, swimming pool. Sige daw. Of course, wako pa man ko swimming pool, gid. Siling ni Jesus Christ, ako ang tubig. Kung sino man ang magapalapit sa akon, out of his earmost capacity will flow rivers of living water. So ang kalag, amo ni ang swimming pool. Ang human spirit, amo ni siya ang Wi-Fi. Ang trabaho karon sang Holy Spirit is, balikan naton, bearing and abiding witness. Unang nga verse. You note that verse. Siling ni Paul, the moment we become a believer, the Spirit, na-notice nyo? That's capital S. The Holy Spirit Himself bears witness with our, kita nyo ang next na spirit? That small letter S. That's our human spirit. Okay? Kaya nabuhi na ang Wi-Fi, free-flowing na ang idea nga i-provide sang Holy Spirit in us. Through the pastor-teacher, through the teacher, through an evangelist, through an nag-exhort, gift of exhortation. Ara sa aton, ang pag-abri lamang sang aton nga hindulungog. Ang siling ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, faith. Pag siling niya nga faith, naghambalin na siya sang pistis, ang iyang pagpaintindi, Christian doctrine. So, Christian doctrine comes from hearing, and hearing by the Word of God. So, pag siling dira, Romans 8:16, the Holy Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children. Children there is actually from the Greek word teknon. So, let me write it. Again, ara pakita sa kalaban ang self ha. Budlay kayo ni kontrahon ang self. Hindi natin ni kaya daugon kung wala kita sang doktrina pagtulunan nga nagahalin sa pulong sang Dios. So pagsiling children, that's English word. It comes from the Greek word teknon. And teknon means student. Sige daw, pamangkot. Ako nga pamangkot, isa mo na eh. Kung ang word nga children, teknon is student, question is, nahimo ba kita nga student sa pulong sang Ginoo? Okay? Ang question is between you and the Lord. If the answer is no, we cannot get the gold, silver, and precious stones. Puro lang to siya, wood, hay, and straw. Good morning, ma'am. So kung halimbawa, ang sabat is, yes, I had been a student of the word. Luli, I will tell you.
Sa panahon nga gigil ka, sa panahon nga passionate ka, eager ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, and then you apply it, it's rewardable with gold, silver, and precious stones. Ang Holy Spirit, hindi niya pwede, sa nasiling na natin kay ina, hindi niya pwede nga pugson ang tao. Amo na nga, pagsiling ni Pablo, we are student of God. Amo to ginhaboy natin ang question, are we student of the Lord? Kung wala kita sang interest, hindi niya kita pagpugson. Ang mahimo lang gid sang Ginoo, kabalo ka mo anong mahimo sang Ginoo? Disiplina. Matingala ka nga, hindi ka makalingkawas sa imong problema. Daw gintakluban kita sang langit kag duta. Daw halos everyday na lang may ara sang problema. Hindi naton kaya i-follow through ang ining bulong sa self-centeredness to be Christ-centeredness. You know why? Because isa sa mga na-miss sang Christians today is ang mahimo nga this is self-centeredness versus Christ-centeredness. Okay? Matingala kita nga ginakaon kita sa ato nga kaugalingon. You know why? It's because our answer is no. Are we student? Pagsiling no, okay. Wala gid kita sang mahimo nga bulong para nga bulungan ang kaugalingon. So balik, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Allow me another 2 minutes. Himunta na lang 9:45. Kung di magit mag-abot si Papang, I will handle ang aton nga second worship service. Ipadayon ko lang ang aton nga lesson. Now, you have to realize nga sa panahon nga ara diri si Pablo, kabalo kamo ano ang nadula sa ginahimo subong sang Kristohanon? Isa sa mga nadula in our time today is ang id-id nga pagtuon. Ginislan sang program. Although wala man naton ginahambal nga alaot ang mahimo magkano kita sang program, mag-follow sang program. But kung gusto kita nga mag-learn, ang ginahimo gid nila sang panahon nga ara si Pablo, tuon sila. Amo bitaw to nga si Eutychus, kung madumduman nyo si Eutychus, sa panahon nga nagatuon sila, ara sila sa babaw, 3rd floor, gintakop siya sang iya katulugon, kag natulugan, kag nahulog. It's because the entire time si Pablo sang ara siya dito, sige lang siya tudlo. Tudlo. Because again, worship is academics. The highest form of worship is when we study the Word. Kaya wala kita sang iban nga mahimo nga bulong kung hindi kita magtuon. So ang tuon, ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, amo lang gid ang bulong para mabulungan ning aton nga kaugalingon nga picture sang self-centeredness. Next verse. 1 John chapter 3 verse 24. Siling ni John, whoever keeps his commandments. Okay. So another thing that you have to learn. Masulat nyo na, picturean nyo lang ni siya. Kasi gusto natin kuha ng word na keeps. I still have 3 minutes. Kabay pa nga ano lang ni siya. So balikon ko anay. Whoever keeps his commandments abides in God and God in him. And by this we know that he abides in us by the Spirit, that's the Holy Spirit, whom He has given us. So, kung nahimo kita nga estudyante, amo ni siya ang clear diagram na picture. Nabuhi ang aton nga human spirit. This is our human spirit. This is the Holy Spirit inside of our human spirit. And somehow in our soul, okay? Amo ni siyang aton nga kalag, may ara sang mental, may ara sang volition, may ara sang conscious, may ara sang emotion, ipaulahit ang emotion. In the middle of our soul is our heart. Connected na siya sa human spirit. In our heart is actually center of our subcon. Pagsiling nga subconsciousness, amo ni ang naga-autopilot. Sa panahon nga magmata ka, kung anong imo ginaobra, that's your subconscious mind. Amo na ikaw, that's your personality. That's your heart. Okay? And your conscience. Amo ni ang heart. Ano ang pattern, standard, norm sang imo nga kinabuhi? Amo na siya ang imo nga sentro sang imo nga existence. And you have the body. Ang ato nga body, amo ni ang diamond, amo ni ang gusto kauno ng imo nga kalag. Kag ining body, may ara na siya sang eyes, ears, nose, tongue, and skin. Ang gusto sang yawa, he is in home court advantage. Ang gusto sang yawa, kaon niya ang imo nga senses para nga tudluan ang imo nga kalag. Ang gusto sang Ginoo, gamiton mo ang imo nga human spirit para nga i-observe ang positive volition kay himo kita nga student. Kaon kita sa pulong sang Dios.
Kay pinaagi sa pagkaon naton sa pulong sang Ginoo, ipasulod sang magtutudlo nga tawo, sa panahon nga nagsulod ra sa imong nga human spirit, kwaon sang Holy Spirit, itudlo niya sa imong nga heart, in your subconscious mind, kag sa imong nga conscience. Kag go back sa 1 John chapter 3 verse 24. Ang inang word nga keep, that's actually from the Greek word tereo. Tereo. And tereo means you build your military defense. Amo na nga damo sa mga Kristohanong karon, istoryahan ang mga dalong nga doktrina, hindi kaya nga hindi kaya depensahan ang doktrina kay nga man wala nagtuon. Sa pagsiling ni John, whoever builds the military defense, meaning kung positibo kita sa pagtuon, kay naghatag kita sang higayon, available kita nga nagpamati. Ang matabo gali, ang ining pulong, matransmit na siya, kwaon sang Holy Spirit, ibutang sa imo kasing-kasing, kag ang inang pulong sang Ginoo mag-build sang military defense para nga hindi ka magkaon sang false doctrine. That's the idea. Pastor, na hindi ka makaling-kaling ka. Yes. Kung may magkagat sa imo 14 na namin ito, Yes. sana We are at war. Amo na sige nahambal naton. Isa sa mga major nga doktrina nga ginakalimtan sa mga magtutudlo karon, spiritual warfare. Kag masami ang mga Christian subong tulog. Hindi na maintindihan kung ano ang posisyon. Pero kung nagtuon kita, and then we get the word keeps, we are building a military defense. Kabalo ka, Tibibing, bisan ano pa kanami ang nag-istorya sa imo, nagabula-bula niya nga baba, kay nami siya mag-English, pero kung may doktrina ka, hindi na maka-infiltrate sa imong heart, your conscience, and your subconscious mind. And that's the idea. Amo na nga kinahanglan ang mga anak sang Ginoo magtuon. Because again, balik, whoever builds a military command or military fortress defense, galing sa commandment sa Ginoo, abides in God. Meaning, we obey, or we somehow may intimate fellowship with God. Kay para sa Ginoo, labaw sa katanan ang iyang mga pulo. So okay, as promised, nag-overtime na ko. 9:45 to 10, proceed lang kita sa ating nga worship. I will handle the sa ating nga worship service. Ipadayon lang nato ni siya sama para ma-emphasize pagid nato ang aton nga classes ini nga aga. Maduko kita na sa atong mga ulo in closing sa ating nga Sunday school. Amo gini siya actually amay ang reality sa amon nga existence. Bala namon nga si Satan, he is in his home court advantage. Gani si Jesus Christ when he was here. Kung ako ni nga kalibutan, siling ni Jesus Christ, ang akon nga mga servants who are the angels will be fighting. But this world is not my own. At present, ang nagadumala pagid actually is ang Yawa. Kag ginagamit niya tanan ang iyang mga tools para ang mga Christians today mahimo nga victim, mahimo nga man-neutralize. Ang iyang alas, wala sang ibang kundi religion. Kasi somehow, kung may ara sang number, kung may ara sang majority, nagahatag ini siya somehow in the past, amo abi ni siya ang considerations namo. Amo ni siya ang nag-pattern sang amon nga huna-huna. Nga kung damo, amo na siya ang tuod. But it's not. So in the angelic conflict, in the angelic battle, hindi ni siya padamuay. But ang issue is ang quality life nga amon Ginoo gina-execute sa atubangan sang Dios. Kabay pang kada isang ara diri subong, mahimo nga ma-capture niya ang iyang huna-huna sa pagbutang sa proper perspective that indeed we are into this angelic warfare, kag ang issue is always in the mind. One man, one woman, one planet, of course, Earth, in the middle of the angelic conflict. Our freedom is always the issue. And the battle is nagapartake sa amon nga huna-huna. So it's my prayer, Father, na nga amon gintan-aw sini nga aga, mahimo gid nga ingredient, tool sa kada isa as we continue to run the race, nga mahimo kami nga madinaugon in eternity. We get the gold, we get the silver, and we get the precious stones. Hindi kay wood, hindi kay hay, and even straw. So salamat gid kay Ginoo sa mga butang nga amon nga natun-an sini nga aga sa amon nga pagpadayon
sa among worship service, kabay pa nga ang balaan nga espiritu sa tao nga may ara sang handom sa pagkaon kapag inom sa pulong sang Ginoo, magapadayon sa pag-confirm sa sining mga kamatuoran sa iya man nga kalag. Balik namon sa imong tanan, pagpasalamat, pasidungog in Christ's name. Amen. Oh, just in time. Good morning.